So, what's up guys? This is Engineer Oyo and ayun, nagbabalik tayo dito sa ating YouTube channel and bubuhayin natin ulit to, no? Ang i-share ko naman dito sa ating YouTube channel, medyo ano lang tayo. Mga raw video lang about sa pagiging small contractor or yung nag-uumpisa pa lamang sa pangongontrata ng mga construction project. No, so yun, ako baguhan pa lang ako pero sana samahan niyo ako dito sa journey ko na to, no? I know maraming pa ako na dapat matutunan. So yun, mag-upload ako ng mga video ko about sa mga magiging experience ko dito sa pagiging small contractor. It's Monday and 8:15 PM na po, gabi na. So, nakauwi na yung mga iba naming office mates, mga katrabaho. So, ayun. At dahil dito sa company namin, alas ako yung project manager or yung operations manager na rin. So, ang ilan sa mga ginagawa ko is ito, number 1, ako yung nagko-contact sa mga suppliers. Ako yung nag-order kung ano yung mga kailangan namin materyales para sa project namin. So, katulad ngayon, magkakaroon kami ng bagong project sa may North Caloocan. So, tomorrow siya mag-i-start. Ngayon, gagawin ko is nililista ko ngayon ng mga materials na kailangan ko na para bukas. So, number 1 tip para sa mga nag-umpisa pa lang sa pangongontrata tulad ko or isang small contractor is dapat marunong kayo mag-canvas. So, dapat hindi lang kayo nagbe-base sa isang store, sa isang hardware na bibilhan. So, dapat marunong kayo mag-canvas, tumingin kayo sa iba't ibang store kung saan kayo mas makakamura. And syempre dapat yung quality rin, wag nyo rin kalilimutan yung quality ng materials na gagamitin nyo. So yun, para mas lalo kayo makatipid. Kung makakatipid kayo, ibig sabihin mas malaki yung magiging profit or kita ninyo. So madadagdagan kapag marunong kayo mag-canvas ng materials. Okay? So yun nga about sa pagka-canvas mabibigay ko rin sa inyong payo is huwag kayong mahiya na humingi ng discount sa mga suppliers or mga binibilhan ninyo. Lalo na kung maramihan yung mga materials na binibili nyo. So yun, huwag kayong mahiyang humingi ng discount sa kanila kasi yung mga hardware na yan, hindi naman sila madamot magbigay ng discount. No? Kahit papano, talagang mapagbigay din sila. So ayun, isa pa yun sa magiging tip ko sa inyo bilang nag-start na isang contractor. Ang ginagawa ko naman ngayon is dino-double check ko yung BOQ namin, no? Para syempre yung mga o-orderin naming materyales sa darating na project dapat sapat lang yung o-orderin mo, hindi ka sobra o hindi baka mamaya nakalagay sa BOQ mo is 50 gypsum board, ang o-orderin mo 100. So, lugi ka na agad doon. So, dapat double check mo rin palagi yung BOQ mo kasi baka malito ka. Katulad sa akin, meron akong 6 na projects ngayon na hinahandle. So, baka mamaya mapagka shuffle natin yung mga materials nila. For example, yung ginawa kong BOQ sa isang project, kunyari sa San Juan, yung number of gypsum board ko pala doon, ang nailagay ko is yung sa kabilang project or yung na-order ko para pala sa kabilang project. So, mali na yon. So, expense na agad yon. Kung ipapadala mo naman yun, kunyari, sabi, hindi, okay lang yan kasi ipadala mo na lang sa kabilang project. Expense pa rin yun kasi gagastos ka ng delivery nun or pang transportation kung ano man gagamitin mong
pang transport para dun sa materials na mali mong na order. 'Di ba? Kung ipapalalabong mo ba or what. So gastos pa rin nun. Kaya dapat dino-double check natin palagi yung sa BOQ natin kung tama yung mga quantity na in-order natin. And also as a contractor, kung ikaw yung head, for example, dapat din maalam ka rin about sa methodology sa construction site. So ano ba yung methodology na yun? Yun yung parang step-by-step process kung paano ginagawa ang isang scope of work. And syempre, kung alam mo yung step-by-step, dapat alam mo rin yung materials na gagamitin. 'Di ba? For example, sa mga drywall, 'di ba? Ano bang kailangan mo para makapagkabit ng drywall? Kailangan mo yung mga metal stud, metal track, gypsum board, or kung anong gagamitin mong board. Tapos yung mga rivet, 'di ba? Yun, parang ganun. Dapat alam mo yung methodology kung paano ginagawa yung isang scope of work sa site. Kasi pag di mo alam yun or wala kang experience doon, mahihirapan kang gumawa ng BOQ. So, 'di ba? Hindi mo alam kung ilang piraso bang gypsum board gagamitin. Ano ba yung gagamitin natin para mabuo yan? So, yun. Dapat iniisip din natin yun. Or aralin natin or i-search natin sa internet or magtanong tayo sa mga superior or yung mas nakakaalam. Okay? So, yun yung siguro pangatlong tip ko na sa inyo sa mga starting pa lang na katulad ko. So, itong mga sinishare ko sa inyo, based lang naman to sa naging experience ko na itong mga nakaraang buwan and nakaraang taon about sa pag-handle ng mga construction project, lalong-lalo na sa mga renovation project kasi more on renovation projects yung mga na-handle ko na. Structural, medyo nung unang taon na ako nag-structural pero nung nalipat ako ng company, yun, ngayon more on renovation muna kami ngayon. Kaya medyo mas may alam na ako ng konti sa renovation. And ito pa pala, isa ko pang tip, no, about sa mga materials nga natin. Learn to use our social media. And ginagawa ko talaga yan. So, pag mayroon akong materials na gustong bilhin, na nahirap akong hanapin sa mga hardware, doon ako pumupunta sa Facebook page ko. Doon ako nagpo-post kung kailangan ko ng anumang mahirap hanapin. Kunwari yung skim coat na color gray, yun, hirap ako hanapin yung kung saan meron. So, kung gusto mong mas mapadali, gamitin mo yung social media mo, mag-post ka, and then, if may mga comments, di ba? So, malaking tulong na yun sa'yo kasi makakapag-save ka ng oras kaysa hanap ka pa ng hanap. So, yun, di ko naman kayo pinipilit na samahan ako dito sa magiging journey ko. Sa ngayon, medyo di pa tayo ganun kagaling, pero darating din yung time, makakabisado na natin, tapos masasanay din tayo sa kung ano man yung kalakaran dito sa pangongontrata. Okay? Sa susunod, idadaling ko kayo sa ibang project na hawak ko, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin doon, kung paano namin nagawa, and then kung magkano ba yung nagastos namin, kung kumita ba kami or nalugi. Tapos siguro dadaling ko rin kayo sa mga ibang mga hardware or ano ba tawag doon, mga depot, mga ganun na tingin ko na mas makakamura kayo pag doon kayo bumili. Yun yung based sa mga alam ko lang na napuntahan ko. Pero kung meron kayong alam na mas makakamura pa kayo, doon na lang kayo sa inyo. Basta ako magbibigay lang ako based lang sa mga experience ko. No, kaya yung mga nag-uumpisa dyan or nagbabalak na maging small contractor, samahan nyo ako at sabay tayong matuto. Okay? So yun lang. Don't forget to hit the like and then subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. And mag-like and follow na rin kayo sa Facebook page ko na si Engineer Oyo. Okay? Keep safe everyone and God bless you all.